Hey guys, welcome back to another video. It's me again, all the way from South Korea. I just came from the immigration na and inaantay pa yung luggage ko. So my flight was around 6:25 p.m. and ngayon mga nasa 12, almost 12:20 a.m. na. So ayun, medyo alanganin na oras yung flight ko talaga dahil actually medyo hindi planado yung pagpunta ko ng Korea. Medyo talagang pilit dahil min-maximize ko yung simplified process nung sa credit card sa visa application. And ayun, apparently na-extend siya up until 2025, but you know, it's all good kasi nakakuha naman tayo ng multiple entry. And I also made a very detailed guide and explanation dun sa experience ko. So ililink ko na lang yan dito. So nakuha na yung luggage ko. So ito lang naman yung dala ko. And this one. It's actually already my second time here in Korea. So I'm staying here for a total of 8 days, pero parang more like 6 days lang talaga kasi the 2 days more on traveling lang siya, like flight, ganun. I'm actually going solo here, pero imi-meet ko from time to time sila ate kasi they're heading here mga around November 1 din. So ayun. Ang first agenda ko is actually to withdraw, and later we're going to figure out how we will be going to the hostel, and I'm staying around Myeongdong. I'm going to try the limousine bus. Ito guys, yung exit area, and almost right across it is the bus, airport bus. Okay, makikita niyo yung schedule ng buses dito. So parang dito, parang ang available lang is starting from 5:35 a.m. I'm gonna check if merong mas early pa. So, ito naman guys, yung kiosk nila. Cash and transportation card unavailable. So, dito is credit card lang yung ina-accept. And doon sa booth nila doon na may yung man booth nila doon pwede ka magbayad ng T-money mo or cash. So, check ko lang muna no kung ano ngayon. Let's see. Purchase. So dito, within Seoul, iba-iba yung pwede mong mapuntahan. So let's see. Try ko search yung Seoul Station. Ayun, meron. Tingnan nga natin. Oh, ito. So ayan yung ano niya. Tapos na yung 12:40. Sold out na siya. So, next is the 1 o'clock. Oh, no. So, actually, guys, Myeongdong ako eh. Nakastay. So, guys, ang gagawin ko is, bibili na lang talaga ako ng ticket na. Kasi, ang daming bumibili na. So, medyo nagpanik ako na baka masyadong late na ako makapunta sa hostel. And apparently, may schedule lang na maaga or malapit sa time ngayon is etong Seoul Station na stop. So, dahil nasa Myeongdong ako, nag-start sa 5:30 a.m. yung alis ng bus. So, ito, may 1:20, 1:40. So, hindi nag-work yung kiosk na pinuntahan ko, nakakainis. So, ito, nandito na lang din ako sa booth na to. And it looks like, nandun lang din naman yung bus. But after this one, I'm still going to go to the ATM. The bus stop just there? Oh yeah, let me explain. This is your bus number, Seoul Station. This is the bus platform. You need to go to exit 6 over here. Oh, okay. And this is the departure point. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. 발견 시 인터폰으로 즉시 연락하시기 바랍니다. Continue pala. Let's do the max. 카드와
버스와 명세표를 받으시면 현금이 납. Oh, there we go. So guys, ito yung bus. 6A4. So yun yung nasa ticket. 6001. So, i-load nila yung luggage mo for you. Then, bibigyan ka nila netong parang claim stub. So, bale, parang ang biyahe nito is mga around almost an hour or a little over than an hour. So, explain ko na lang din muna yung naging process nung sa ATM. So, kanina, ang dami actually global ATMs na hindi nagpa-function. Actually, ang gusto ko talagang pag-withdrawhan kanina is yung Worry ATM. Hindi siya nagpa-function. So, yung mga global ATMs nila, yung iba walang cash. So, medyo nahirapan pa ako maghanap. And yung mga ATMs doon sa Terminal 1 ay mga nasa Gate 4, 6, and 12. Nagpunta ako sa 4, nagpunta ako sa 6, and nagpunta ako sa 12. Sa 12 pa ako nakahanap ng may laman na money. So, nakadalawang withdrawal ako and meron lang siyang fee na 4,000 won. So, bali, ang nakuha kong conversion is 0.0424. Yung real-time conversion is nasa 0.0420. Onting difference lang naman, but ang alam ko kasi sa Worry Bank, ang withdrawal fee ay nasa 3,500 Korean won lang. Medyo mas mahal ng onte yung withdrawal fee doon sa Global ATM. So, nakadalawang withdrawal ako. Medyo malaki-laki kapag syempre pinag-combine mo kasi per withdrawal yung 4,000 na fee. Ito guys yung itsura ng bus. Ayan. So, ina-unload na ng bus driver yung mga maleta. Dito tayo ngayon sa Seoul Station, which is this one right here. Temperature check, it's actually 13 degrees. What I'm currently wearing is just the polo. Nasuot ko pa sa Pilipinas. Hindi kasi ako lamigin. So, this kind of weather is pretty okay for me. Pero siguro kapag humangin, yun yung kailangan ko na mag-jacket. And so what I plan to do now is I'm just going to book an Uber. Medyo hassle kasi, di ba, pag may communicate ka pa sa taxi. Grabe, sobrang tagal ko na hindi nakagamit ng Uber. Na-enter ko naman na yung card ko dito. This one, ayan. So, Cube Myeongdong. So, ayan, 9 to 10,000. Sige, carry lang. Ayan, saya. 콜? Yeah. 우버 콜? Yes. 감사합니다. 네, 안녕히 가세요. 바이. Bye. Ayan, so ito ko guys, Seoul Cube. Third floor yung Seoul Cube. And the good thing about it is merong elevator. Ayan, kasi inaalala ko talaga kung meron bang elevator. Ganyan. Kasi ayoko magbuhat ng maleta ko. Kasi ang bigat, like 21 kilos guys yung maleta ko. Magti-3 na. Oh my God! Wala na naman akong tulog. Ganito talaga pag first day. So ito guys yung labas. It's kinda small naman. Hindi siya massive talaga. But there are 5 dorm rooms. So naka-ano siya, A, B, C, D. Pero ayun, tas merong mga showers. Pero hiwalay ang male sa female. Actually, hindi ko alam paano kayo ma-manage yung luggage ko kasi medyo malaki yung luggage ko. Self-check-in lang naman. Binigay lahat ng password. So, merong password sa main door, which is this one. And sa rooms. And meron din naman locker. So, I'm going to show you around. So, ito pagpasok mo, ayan lang, may mga trash can. And some people put their luggage here. May mga lockers. So, each person gets one locker. So, ayan. Shower room. Ayan. Tapos, ito yung isang room. Actually, ito yung male na shower room. And ito yung female. Ayan. And in here, meron dito yung parang pantry area where you can eat your food and all. So ito, meron ding breakfast here available. So 7 a.m. to 10 a.m. Ito rin, may water available for you. Oh, ang dami. So ayan, milk, bread, egg, ham,
And may mga juice din. Butter, ganyan. Oh, very nice. And meron ding available na mga utensils. Toaster. Meron ding microwave here. Pwede kang mag-store ng food mo dito. So yan, may instructions lang. Kasi ito, more lockers lang din. And ito, yung female dorm areas. So A and B. Ayan yung sinasabi ko, merong ding passcode. They also provide you slippers. Ito, nakastore to sa locker mo. I booked this for a total of 8 nights for 10,000 pesos. Ito yung locker ko. Provided din yung lock. Ayan, so you can store your personal belongings, mga prized possession mo siguro dyan. Check out ko lang yung CR and actually, napaka-hassle guys nung capsule. I mean, bunk bed siya. Puno siya actually. Lahat ng bunk beds occupied. Wala ako mapaglagyan ng empty. As in, empty out ko na talaga yung luggage ko para hindi ko na siya buksan-buksan, babalik-balikan. Yeah, actually, you know, like the place itself, it's good. Pero yun, medyo hassle lang talaga yung with the things and all. Papakita ko sa inyo yung CR kasi walang tao ngayon. So, ito yung mga towels available. So, I think you can just use and dispose. Well, syempre lalagay mo sa laundry. And then, ito yung kanilang sinks. Merong available na iron, blow dryer, and all. And ito yung toilet nila. Girl, parang walang bidet, be. Ayun tayo. Lagot tayo, walang bidet. Pero ito, tingnan natin yung kanilang shower area. So, ito. So, yan. Provided din naman yung shampoo and yung body wash nila. Yan. So, merong 1, 2, 3, 4 na stalls for the shower. And 1, 2, 3, 4. 4 din para sa toilet. Nung nag-book talaga ako, chinek ko yung pictures ko, merong bidet. Meron sa picture. Pero ngayon, wala na. 3 o'clock na. So, good luck talaga bukas. Good luck kung magigising ako ng tama sa oras. But, yeah. Sige, guys. I'll see you again tomorrow. Hey guys, good morning, and it is another day here in Korea. So currently, I am walking going to Yujilro 1. Ang first agenda ko is to go to Seoul Forest. Sa totoo lang, late na nga ako lumabas kasi nga, grabe. 5 AM na ako nakatulog. Actually, naligo na rin ako kanina. Natapon yung shampoo doon sa lalagyanan ko ng toiletries, so I have to clean everything up pa. And guys, ito, may bago akong biling boots. Actually, I got this from Shein lang. And sumasakit na siya. Ayan o, ang taas pa niya. Sige, push mo yan. Guys, I went back and changed to my sneakers kasi grabe, I can't. Sobrang sakit niya. Hindi pa ako nakakalayo. Parang binibiyak yung sole ng feet ko. Pabalik na ako ng station. Pero I think maglo-load muna ako dito sa GS25 ng T-Money ko. Kasi malaki yung bills na meron ako. So natapos na ako magpa-load ng T-Money ko. 20,000 lang yung niload ko. Papaload na lang din ako if kulang pa. It's 14 degrees right now. And guys, pinagpapawisan ako. Nakakaloka. Pero kasi, ang suot ko lang is itong makapal na sweater na to. And heat tech lang. Pero yung baba ko, di ba naka-skirt ako, hindi nyo pa gano'n nakikita. Naka-skirt ako, pero may heat tech din ako na legging sa loob. So guys, yung accommodation ko, walking distance lang siya sa 2 train station, City Hall, tsaka Yujilro. And malapit ako sa Lotte. Etong Naver naman, it guides you well naman sa iyong route. Pero you also still have to check kung saan side ka sasakay kasi merong side din dito. And then, meron ding side dito. So, para sure tayo. Ito yung ating T-Money. Jungkook. Grabe guys. Ito na naman ang pag-hike dito sa hagdan. Dito sa Seoul. Oh my God!
So yan guys, yung sasakyan ko. Dito yung bus stop. Umaambon guys! 0% naman yung chance of rain, nakakainis. Onti na lang actually, na Seoul Forest na. Pero, pero sige, push ko na talaga yon. Itong T-Money nyo, itatap nyo siya pagpasok ng bus. And before you go down then, you will tap it again. Same lang siya sa like any other country, Taiwan, Singapore, and most likely Japan. Though I've never been to Japan. Bago kayo mag-arrive doon sa stop nyo, kailangan nyong pindutin yung stop button that you can find dito along the windows ng bus. Ayan, meron din siya dyan sa taas ng T-Money. So ako, what I do is binabantayan ko si Naver Map kung nasang area na ako to see if malapit na ako, if kailangan ko nang mag-press ng stop button. Bumaba ako sa Seoul Forest Station. Hindi pa talaga nagpe-peak yung autumn. I mean, merong onting yellow na leaves, may mga nagfo-fall na din. Pero, hindi yung talagang pula. Hindi ko alam kung maaabutan ko yun. Pero sana, hopefully, may makita na akong ganun sa ibang areas. Ang ginawa ko is, naghanap na ako ng spot na gusto kong pagpicturean and sinave ko na siya sa Naver. Doon na ako diretso pupunta. So, ang pinin ko is yung Seoul Forest Community Center. Nandun yung parang mga matataas na trees. Kung peak sana yung autumn foliage, ang ganda sana nun. Pero let's see. Pa gaano nag-change yung colors. Mostly pa rin. I think more than half pa din ng trees dito around Seoul Forest. Green pa din. Ang ganda ng I mean, sa bungad pa lang ako. Pero ang ganda ng surroundings niya. I think maganda talaga na mag-ikot-ikot ka dito. Ano yung nakikita nyo sa K-drama na mga ajuma na nagpipiknik sa park, mga ganun. Ang dami dito. Legit sila nangyayari. So, ang cute lang to see it in real life. Like, the last time, ang pinuntahan ko lang na park is yung Namsan Park and yung Hanyul Park. So, first time ko dito sa Seoul Forest. Sobrang daming magagandang spots dito na picturean, pero sadly talaga, yung iba is green pa yung leaves niya. I'm gonna show you guys kung ano talaga yung pinunta ko dito na spot. Ito guys, this is what I'm really after. I mean, look at that. Sobrang nalibang ako, kaka-picture dito, 1 o'clock na. Sa Seongsu na ako kakain. Ang ganda dito sa Seoul Forest, you should set aside some time to go here. Also, may mga nakikita rin ako mga nagbabiking. So, okay din na mag-biking ka dito. I-rent siya via app. Parang Seoul Bike ata. But the problem is, tinatry ko siya. Yung app nagfe-fail sa akin. I don't know why. Hindi ko magets. Pero yun. Sa totoo lang, nainitan ako dito sa bus. So, ang ginagawa ko, pinubuksan ko ito. Pwede nyo namang gawin yan. So, okay lang. Kasi nga, walang aircon dito sa bus dahil malamig sa labas. So, ganun nila. Parang ganun yung heater nila dito. So guys, ang cute nung nadaanan kong neighborhood. Medyo may pagka-old vibes yung meron siya. Nandito na ako ngayon sa next na bus na sasakyan ko. I'm riding the 2222. You can always refer to Naver app kasi very accurate din yung times na pinoproject niya. So like even yung waiting time mo
and kung gaano katagal pa or gaano kalayo pa or ilang stops pa yung meron yung bus na sasakyan mo. So yun din, nakalagay din yung timings ng bus, yung mga bus dito. So yan, like ayun, mga 2 minutes, 7 minutes, 9 minutes, ganyan. Nandito na ako sa Malbang Rice. Mukha kasing nagsastruggle talaga ako kasi nga naka-Korean lahat nung writing dito. And yung mga kumakain dito, mga Korean lahat. That's a good sign, I guess, from experience. Yung mga nakakainan ko na gano'n na wala ganong foreigner, masarap. Until now, dahil ako ay isang foreigner. So, tinanong lang naman ako kung mag-isa lang ba ako, ganyan. And tinanong ko, what is the best? So, sabi niya, sabi nung staff, para sa kanya daw, nag-recommend lang siya. So, sabi ko, okay, sige, 1. So, ganun lang. Average price is naglalaro sa 400, 500. Pero I think malalaki yung serving dito. But let's see if it's even good for one person. Kasi usually dito sa Korea, malalaki talaga yung serving sa mga restaurant. Grabe, sobrang laki nung bowl. Tingnan niyo. Ayun naman. I think this is raw beef. Interesting. Pero ano naman kasi, typical dito sa kanila, yung raw beef na dish, yung mga tartar din. So, nagbigay din sila sa akin ng more pa na gochujang. Para siyang bibimbap. Pero yung meat niya is raw. Let's try. First bite. Sarap. Do kahit raw yung beef, hindi mo siya mapapansin sa texture niya. Kasi sobrang lambot niya. Hindi siya gamey, hindi siya rubbery. So you can easily chew right into it. Tsaka yung rice nila medyo mabigat sa tiyan. Masarap din ng soup. Now, what's this? Parang ano to? Matamis-tamis. May carrots. May leeks. Hindi ko potato. Sarap. And this one. Guys, hindi ko alam kung ano to. Raw na something to. Fermented something. This one. I think ano to? Taba ng pork? Taba nga ng pork. Ngayon may sili dito. Hindi ko alam kung maanghang ba to. Maanghang? Medyo maanghang. Hindi super pero may kick siya. Simot ko yung pagkain doon, as in. Ang sarap niya. Mababait yung staff. Kahit na nakahanggol yung menu nila, it's okay kasi ang friendly ng mga staff nila. Somehow, marunong din sila mag-English. You can ask, huwag kayong mahihiya. Paglabas ko, nakakatawa kasi nilapitan ako nung isa sa staff. Tapos tinatanong ako kung saan ko na-discover yung place. Actually, nakita ko lang din naman siya sa TikTok. Parang nagulat sila na may mga nag-vlog about it. Nung nalaman niya na taga-Philippines ako, natuwa siya kaya sabi niya, tumira daw siya sa Philippines. Ngayon, pupunta na ako sa Seongsu. Yun talaga yung main na agenda ko today. Pwede kang mag-bus from Malbang. Pero, maglalakad na lang ako kasi konti lang naman yung time difference. So guys, itong pag-Seongsu ko, dito na rin ako mamimili ng Christmas gift. So, ang Seongsu kasi, it's siyang hot spot ngayon for shopping dito sa Seoul. Of course, there are also other areas where you can shop din. Pero, yun yung parang pinaka-pinupuntahan ng mga tao ngayon and even the tourists. Meron din palang onion dito sa Seongsu. Pero, sa totoo lang, natry ko na kasi siya dati and I didn't really like it. I tried their best sellers. And usually kasi sa akin, tinatry ko talaga yung mga bestseller sa restaurant, sa mga cafe. And pag di ko nagustuhan, parang medyo nag-aalangan na ako na mag-try ulit. Plus, sobrang ganda ng coffee culture dito sa Korea. Sobrang daming mga cafes. Ang gaganda ng concepts. As in,
parang pumapasok sa isang museum every time you go to a cafe here. Dito sa Stand Oil, actually, almost all of the shops here, they have like a reservation or a queuing system. So sa entrance, you will provide your either your Korean number or your email. And then magsisend sila ng email sa inyo saying stating yung queue number nyo and then kung ilan pa yung tao pa before you. Yun. Meron din ditong, wait, papakita ko nga sa inyo. Ayan, 261 ako. Then, 32 pa yung nasa harap ko. Then, check my weight status. Let's see. Updated dito, 28 na tao na lang before me. Based doon sa notice nila sa harap, you have 10 minutes to enter before mag-expire yung queue number mo. So, I think I might roam around muna, no? Kasi 28 pa. Cute na to, guys. So guys, itong mga cups nila, mga nasa 1,800. So actually mga 1,500 pataas. I'm gonna go back muna sa Stand Oil kasi 15 na lang yung people ahead of me. And actually, medyo siguro mga 3 blocks away tong nilakad ko. Malawak yung Seongsu, as in, ang dami mong pwedeng puntahan na shops, ang dami ring pop-up shops. And most of them would require you to book a slot. So may queuing system din, ganun. Minsan, medyo matagal talaga na makapasok ka sa iisang store. So kakain talaga siya ng oras po. So yan, ito na guys yung nakuha ko. An entry request has been received from the store. Yeah, come in. Thank you. Dito sa Stand Oil. Ay, sayang. Ay, ito pala yun. Sabi ko parang ang mura po. Ito lang yun, guys. So, may mga nakalagay dyan na sold out. Ganyan. Tapos meron din dito tags if bago siya. And if wala naman, ito, like this one, wala siyang any tagging na sold out or new. So, looks like available yan. Itong Stand Oil, medyo pricey siya. Nag-range of 4,000 pataas. So, meron silang 2 floors. Pero yung second floor nila, yun yung mga bestseller daw nakalagay. Sobrang daming sold out dito. So this is isa sa mga onting available lang. So you can lock it from either like this or pwede ring ganito kapag wala siguro masyadong laman yung bag mo. May pockets din naman siya. 1, 2, 3, and then 1 here outside. Sold out. Sold out. Available kaso sobrang dumihan ng white. Available. Available. Ito, available din. Lumabas na muna ako kasi parang halos lahat naman sold out. So, titingin-tingin pa ako muna dito. Pero may mga nakita ako na pwedeng papasa na bilhin. Pero, ayun, hindi ako ganun ka-sold na parang ang ganda, kailangan kong bilhin. So, ang dami naka-display pero halos lahat sold out. Tingin lang din ako dito sa Musina. High-end siya. Different brands, pero high-end yung mga binibenta nila dyan. Bag talaga kasi yung after ko. Because I don't really plan on bringing this every time.
So, I also want to buy a bag for myself din. So, pupunta naman ako sa Samo Ondo. Malayo siya, guys. As in, like, sa kabilang side pa siya. Actually, sa side siya ng Seoul Forest. Kayang lakarin pero 21 minutes. And dahil nga pinilit ko yung boots ko kanina, ang sakit na. Ang sakit, guys, nung paa ko. Ang sakit nung dun sa may talampakan banda. So, magbabas ako dito. So, ito yung Musina actually. Yan lang yun. So, andito yung bus stop going to Samo Ondo. Looking at the store itself, mas classy lang yung dating ng Stand Oil. But the pricing is a bit more expensive here. And mas mukhang madami silang stocks dito, sa totoo lang. Hindi sila tumatanggap dito ng cash payment. So ito, yung mga ganitong bags nila, it's 165,000 won. So sa atin, mga almost 7,000 yung ganito kalaki. Same price. So, around mga 7,000 din. Ganito pala siya. Same style pala. So, ayan. So, parang more on ganito kasi yung parang identity ng design ng Samo Ondo. Yung mga pockets na ganyan. Madaming pockets. So, 135,000. This is 5,600 sa atin. So, sa kanila tong ganitong parang anik-anik. So, medyo sikat to eh. Yung mga ganitong anik-anik ng Samo Ondo. So, yung mga ganito naman ay 19,000 won. Actually, mga almost 800. Kasi ganito yung logo talaga ng Samo Ondo. 15,000. So, siguro mga around 600 to 700. Ito naman 35,000. So, medyo mas mahal siya ng onte. Hello! Magpapacheck ako ng aking mga binibili or bibilin. So, ayan. Nakabili na ako sa Samo Ondo. Finally. Later, papakita ko na lang sa inyo pagbalik ko sa hostel lahat ng mga pinamili ko. Nagbus ako to where I am now. Paganda ako sa totoo lang. Medyo nararamdaman ko na talaga yung edad ko. No? Pero, ayan, the next destination that we're going to is Blue Elephant. Andito na ulit ako sa parang mas sentro na shopping side ng Seongsu. Hey. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy. You could leave, but the other guys is whack, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. So, yung mga dito, yung mga shades or yung mga specs dito sa Blue Elephant, mukhang everything is worth 49,990. So, that is mga 2,000 pesos. So, lahat yan. Any kinds of shades. So remote, we must charter. Been a pro for 10 years, trying to go another 10. Going hard like Vince Carter. Leave something for my son and my daughter in case of my departure. Ang process dito sa Blue Elephant is you have to take a picture of the code dito sa gilid. Then, you will present it dito sa may counter para they will get a new stock for you. Isa lang yung bibilin ko. Sobrang, medyo nakaka-overwhelm yung choices dito as in sobrang dami mong pagpipilian. Sa totoo lang yung shades, ginagawa ko lang siyang hairband. Nababasa ko nga actually sa online is same manufacturer sila ng Gentle Monster. Nakalagay dito, only credit card lang din yung tinatanggap nila. Be mindful na lang din, baka mamaya kasi puro cash lang yung dala nyo. Next kung pupuntahan naman ay Tambourines. And sayang, yung Dior na sikat, ginagawa siya. Ayun, may ginagawa silang something. Tapos i-reveal na ng 1st of November, nakalagay dito sa parang tarp dyan. Ayan, so dito sa Tambourines, merong queuing. I am going to buy a lotion here.
Sa totoo lang, I have 3 na perfume galing Tambourines, but the longevity was not giving. As in, parang 2 hours lang, wala na yung scent niya sa akin. I'm not sure for other people, pero yun yung base sa experience ko. So, I don't really use it that much din dahil nga hindi siya long-lasting and it's kinda expensive for it to have that kind of longevity din. Bumili ako dahil kay Jenny. So, Jenny, kasalanan mo to. Charot. Sa totoo lang, kahit na hindi kayo bibili sa Tambourines, I think you should stop by kasi ang bango talaga ng mga perfumes nila. Ang ganda din kasi ng mga stores nila. Sa lahat na napuntahan ko ng mga Tambourines na store, ang gaganda ng mga art installation. Dahil nga kasi same company ang nag-own nito with Gentle Monster. Guys, natitempa ko. Kahit na yung reklamo ko sa kanila. Pero, ang bango kasi. So, yung ganito is mga 1.7 or 11 ml. Smell this and this one. Yes. Salty vanilla. Yeah. That's my favorite one. Oh, really? I love lemon. Thank you. Because I do have the burger. Oh. Yeah. Not yet. I actually have 2 more. Oh, really? But I don't remember the. But what is like the best seller? Ayan, so i-ano niya. Sa spray niya lahat nung ina-ask ko. Thank you. Guys, napabili ako. Kinakain ko lang yung mga sinasabi ko kanina sa inyo. Ang process dito, when you are confirming that you will buy, they will list down all of the products that you will buy and you will tell them na gusto mo mag-tax refund and they will ask you your country and so on. Thank you. Ayun, so binigay ko na yung card and they will get the stock dito rin sa counter. Pabalik ako ng Stand Oil kasi bibili ako ng another bag doon. Well, it's not for me naman. So, ayun, let's go. Ngayon, at 16 degrees currently right now. Iced coffee. Go back here dito sa Stand Oil. Sana naman mabilis na yung process ngayon. Kasi nga, malapit na sila magsarado. Hanggang 8 lang ata sila, guys. So, ito naman na, guys. My queue number is 502 and I believe this is 7 groups. After neto, I'm going to one more store. I feel like hindi ko talaga nasulit tong Seongsu. Though actually, I just realized na pabalik-balik ako dito kasi I will be taking dance classes sa 1 Million Studio and located sila dito sa Seongsu. Ayun, may opportunities pa naman ako to go around the area. Tigaw ba? Kasyang-kasya. Papasok kita. Nakikita ba sa camera? Ano naman guys, no? I think meron namang nangyari. So when you actually purchase, you get this jelly keyring or, you know, like keychain. Every mga blush, mga purchase, makakakuha kayo ng free na keyring. Additionally, dapat i-follow nyo sila sa kanilang mga Instagram accounts. So ito guys, yung mga pwede mong i-avail na free. So, ayan, na yung free natin. Before I end my day here in Seongsu, of course, I had to stop dito sa Jayeongdo Salted Bread. Sikat na bread shop to dito sa Seongsu. And ang daming pumipila actually. But the process is that bibili ka muna doon sa kiosk na yon, and they only take cards and then you will line up here to get your bread. Freshly baked to and it
is 12,000 won. Ayan siya guys. So, 4 pieces na ganyan. Salted bread. I mean, I do get the hype. Masarap siya. Malambot. Fluffy. Oh my God. Maubos ko itong 4 na to. Hey guys, so, ayan, nakapag-wash up na ako. Pero bago matapos tong araw na to, isa-share ko yung mga binili ko sa inyo. So first, ito yung binili ko sa Tambourines. Ayan siya. So for 11 ml na perfume sa Tambourines, this is 42,000 won. Next naman, itong lotion. So ito naman is their smallest size, 235 ml. Ito naman ay 39,000 won. So ang next naman natin ay itong Fui. So bumili lang ako ng isang parang yung pinakasikat nila, pudding pot. So this is for your cheeks and lips. Ito naman ay 16,500 won. Next, bumili naman ako ng parang brush for the pudding pot. So, silicone brush to. Ito naman ay nasa 4,000 won. Next naman ay yung binili natin from Blue Elephant. Ang ganda guys ng packaging nila. Okay, so itong Blue Elephant is 49,900 won. Tapos ang cute guys kasi meron pa silang ganito, Certificate of Originality. So ito naman next natin is yung bag from Stand Oil. Pero hindi ko na siya bubuksan guys kasi nakaseal siya. Ireregalo ko kasi ito kay ate. Ang price naman ito ay mga nasa 96,000 won. So hindi ko alam kung kailan ko ito mapapublish. Pero Christmas gift ko sana ito kay ate. Sana hindi niya mapanood to. Kung nanonood ka man ate, Merry Christmas sa'yo. So next naman ay itong Samo Ondo. So ito naman ay 139,000 won. Ito actually yung pinakamahal na binili ko sa Songshu. So bumili din ako guys ng anik-anik sa Samo Ondo. Very iconic din yung anik-anik nila doon. So I got 2. So ito naman, actually iba-iba yung prices din nila dun sa mga anik-anik nila or yung mga keychain nila. The one that I got is 15,000 won. Ayun, so far yun yung mga pinabili natin today. Pero yun, I hope you enjoyed the rest of the video. Don't forget to and to see the next Korea vlogs that we will be uploading in this channel. So yun lang guys. Thank you again for watching and I'll see you again in my next